Isang mapagpalang umaga po muli mga kapatid. At muli ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, si Kuya Alan ng Potter's House of Arabia. At ngayon ako po ang mag-share ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. At akin pong wini-welcome ang bawat isa, ang ating mga kapatid na kasama natin dyan sa Bahay Panambahan. Ay welcome po. At sa mga kapatid natin na nanonood sa Facebook at YouTube, welcome po sa bawat isa. At sa mga kapatid na maaabot ng ating mensahe in the future sa ating mga videos, isa welcome din po sa bawat isa. Ayun po, no? Bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po muna akong manalangin. Sige po. Yes, Lord, Father God in heaven, Lord, once again, pinupuri ka namin, sinasambati na dakila, Lord God, ikaw ang aming Diyos na buhay, Lord God, na makapangyarihan sa lahat, Lord God. Lord, sa oras na ito, Lord, dalangin niya po namin na samahan mo kami, Lord God, sa mensahe mo ngayong umagang ito, Lord God. Lord, ikaw po ang manguna, Lord God, at puspusin mo ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Lord, gamitin mo nga po ang iyong lingkod, mightily and boldly, Lord God. Bigyan mo ko ng wisdom at knowledge, Lord God, sa mensahe ngayong araw na ito, Lord God. At dalangin ko, Lord God, na pangalan mo lamang po ang maitaas sa oras na ito, Lord, at patuloy, Lord God, na ikaw ang manguna, ikaw ang magbuka ng aking mga labi, Lord God, sa mga salita mo, Lord God, na aming pag-aaralan sa oras na ito, Lord God. Dalangin ko nga rin po, Lord God, na buksan mo ang bawat puso at isipan namin, Lord God, sa bawat salita mo na aming mapapakinggan, bawat mapag-aaralan namin, Lord God. At naway ito'y maitanim namin sa pinakamatabang parte ng aming puso at patuloy maipamuhay namin ito, Lord God. Dalangin nga din po namin, Lord God, na samahan mo kami, yung internet connection namin ay patuloy na palakasin mo, patibayin, Lord God, para sa mga kapatid namin na kasama namin online ay patuloy, Lord God, na hindi maputol at patuloy, Lord God, na hindi ma-interrupt yung aming pag-aaral sa araw na ito, Lord God. At Lord, patuloy, Lord God, we pray, Lord God, na ikaw ang manguna, Lord God, at ikaw lamang ang maitaas, Lord God. At muli, sa iyo namin inaalay, Lord God, ang oras na ito, sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila, in Jesus' name. Amen and amen. Ayun po. Ayun, welcome po muli. Ayan po sa ating worship service. Ayan, welcome to Potter's House of Arabia. So, tayo po ay magpapatuloy muli sa ating series na Be Strong in Grace. Ito yung sulat ni Paul kay Timothy, na kung saan pinag-aralan natin ng 1st and 2nd Timothy, na ngayon is nasa 2nd letter na tayo ni Timothy. At purihin po ang Panginoon na tayo po ay nasa huling part na ng ating series. Ito na po ang last message natin for the series ng Be Strong in Grace. And after po nito, magkakaroon po tayo ng bagong series next year. At abangan po natin yan, yung magiging bagong series natin para sa buong taon. Amen po. So, ayun po, no? Tayo po ay magpatuloy. Tayo po ay nasa part 66 na ng ating series, part 66, or ang last part, na ang title is Be Strong in Grace of God Again. So, ito po yung sulat ni Paul kay Timothy, yung 2 Timothy chapter 4, verse 16 to 22. Ayun po, no, sa ating pong pagpapatuloy in review, pinag-aralan po natin last week yung part 65, yung title niya is Bring the Scrolls and Parchments. Sa ano yun, makikita natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 9 to 15. So, ayun po, no, sa ating pagre-review na napag-usapan natin last week, no, yung patungkol dun kay Saul, yung sa kwento sa Acts chapter 9 verse 1 to 19. So ito yung yung tinatawag na transformative power of faith, na kung saan ito yung
sinasabing encounter ni Saul sa Damascus nung papunta sila ng Damascus. So ayun po, no, bali yung Acts 9, ito daw stands as a testament to the transformative power of faith and the divine intervention of the Lord. So, bali yung chapter na to, pinapakita dito yung, kumbaga, yung miraculous conversion ni Saul or si Paul, na kung saan siya yung, alam naman natin, siya yung, kumbaga, pinakakilalang tao noon na, kumbaga, nagpe-persecute ng mga Christians. Diba? Pero ito rin yung nandito rin yung mga kwento na kung saan pinakita din yung mga miraculous healings na pinerform ni Peter. And ayun po, yung mga kwentong to, kumbaga nag-inspire sa mga believers na kumbaga nag-remind din sa kanila na kumbaga no one is beyond the reach of God's love. 'Di ba? Kumbaga lahat ay kumbaga kayang abutin ng ating Panginoon. 'Di ba? Kayang kumbaga kayang maabot ng pagmamahal ng ating Panginoon, yung pagpapatawad, and yung transformative power nga na sinasabi. So bali yung kwento, no, tumakbo yung kwento ng kwento ni Saul sa sa chapter na to, na kung saan alam naman natin yung kwento na si Saul is pine-persecute niya yung mga disciple ng ating Panginoon. Then nang bigla na lang habang on the way siya sa papunta sa Damascus, 'di ba, may kumbaga may liwanag na nagmula sa langit na suminag, kumbaga sa yung papunta siya sa Damascus, kumbaga may liwanag siyang nakita, kumbaga narinig din niya yung tinig ng ating Panginoong Hesus, na kung saan sinabi sa kanya na, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? 'Di ba? Yun yung word ng ating Panginoon during that time. So si Saul, kumbaga is nabulag siya ng liwanag, na kung saan yung mga kasamahan na lang niya, kumbaga yun na lang ang malalay sa kanya nung time na nabulag siya. 'Di ba? Na kung saan nanatili siya ng 3 araw na walang kumbaga wala siyang paningin, and hindi rin siya kumakain or umiinom man lang. So sa pagpapatuloy ng kwento na yon, alam naman natin na dumating yung point na si Ananias, 'di ba? Nangusap ang Panginoon kay Ananias, kumbaga nagpakita ang Panginoon kay Ananias na in a vision na kung saan in-instruct niya na pumunta kay Saul, na kung saan nakita natin yung detailed na kung saan pupuntahan, kung anong gagawin niya. Binigay ng Panginoon yon kay Ananias. So alam natin that time si Ananias is talagang masasabi nating natatakot, 'di ba? Kasi nga alam naman niya yung kung sino si Saul during that time, na kung saan talagang lahat ng believers is talagang pine-persecute niya. Amen po. So pero sa kabila ng lahat ng 'yon, nag-obey pa rin si Ananias. So pinuntahan niya si Saul, nilay hands niya si Saul, and that time may nalaglag sa mga mata ni Saul na parang mga kaliskis ng isda, na kung saan doon na-restore yung kanyang paningin. And that time, yun na nga ang kwento, na nabaptize siya, then muli siyang kumbaga nabawi niya yung lakas niya, nakakain na siya. Yun na po ang kwento. So kung matatandaan natin sa mga previous topics natin, na masasabi natin na si Paul, diba, yung sinasabi nga na he fought the good fight, talagang lumaban siya. Kumbaga yung magandang laban talaga yung pinakita niya, na kung saan mako-compare natin yung laban niya noon, na kumbaga yung laban din natin sa ngayong panahon na to. 'Di ba? We are fighting the same fight, 'di ba? Kumbaga tumatakbo tayo sa same race, na kung saan tayo rin like si Paul, na kailangan din natin na lumaban. We should keep fighting. So
para sa, kumbaga, in the future, tayo rin, di ba, nabanggit last week, we will receive din yung crown na i-award ng ating Panginoong Jesus, di ba, yung crown of righteousness, di ba? So, yun nga, gaya nga ng napag-usapan natin last time, di ba, nung last message, marami sa atin nga daw na sa panahon niya yun na di na lumalaban, di ba, kumbaga, yung fight niya sa harapan niya, kumbaga yung laban niya sa harapan niya, hindi na siya, kumbaga, ayaw niya na niya lumaban. He's not fighting the good fight anymore. So, maaring marami rin sa atin na sumusuko na, kumbaga, sa race na nasa harapan natin, di ba? Yung we're not running the race well na sa hinaharap nating karera ng buhay natin. So, maaring madami na rin sa atin yung ayaw nang kausapin si Lord, 'di ba? Kumbaga nawawala na tayo sa alignment, 'di ba? Ni magbasa ng Bible, wala na, 'di ba? Kumbaga bahala na, 'di ba? Kumbaga nalalayo na sa presensya ng Panginoon, as if yung kumbaga nawawalan na ng saysay yung lahat. 'Di ba? Nung kumbaga lahat ng oras na ginugugol natin sa Lord. Diba? Kumbaga yung sinasabi na we're not keeping anymore yung faith natin, 'di ba? Kumbaga na na tayo, na nalilihis na tayo, 'di ba? So ayun, napag-usapan natin last time yun yung pagbibigay ng ating Panginoong Hesus, yung crown of righteousness, 'di ba? Na 'di ba makikita natin going back dun sa chapter 4 verse 1 to 2. 'Di ba? Sabi doon na that Christ Jesus will judge the living and the dead. 'Di ba? Nabanggit yun last time, if we can remember yung sinabi ni Pastor Marvin doon, 'di ba? And sabi rin doon ni Pastor Marvin is sabi Jesus does not make bad people good. 'Di ba? Natatanda po ba ninyo yan? And sabi Jesus makes dead people alive. Amen po. So sabi doon, ang inano doon is the dead will stand before the great white throne of judgment daw. And yung living na binabanggit doon will stand before the judgment seat of Christ. So pinapatungkulan lang doon na ibig sabihin lang is di ba, napag-usapan natin last time yan, the great white throne daw is all about punishment, and the judgment seat of Christ is all about yung reward. Excuse me. Ayun po, no? So dun daw sa judgment seat, di ba, sinasabi na we will be rewarded, sabi doon na in keeping with the degree of your faithfulness daw, di ba, kung paano tayo naging faithful sa Panginoon. But sabi, if you have not been faithful, your reward will be diminished or perhaps even take away. So, in response daw sa katotohanan na to, di ba, sabi lang sa atin, pinapaalalahanan tayo na let's make up our minds na maging faithful. Di ba? Ipagpatuloy natin yung faithfulness natin sa ating Panginoon. Di ba? Ayun po. So, ayun po, no? Kumbaga, kada mensahe natin sa series natin is talagang abangan natin kasi related talaga siya. Magkakadugtong, kumbaga sa panonood nyo ng teleserye, magkakarugtong yan. Aabangan at aabangan ninyo yan. So, ayun po, no? At napag-usapan din natin last week, kung matatandaan nyo, pinag-usapan din natin yung mga characters last week, di ba? Yung mga tao na nabanggit, kung natatandaan nyo sila. Binanggit niya pa si Timothy, si Demas, si Crescens, si Titus, sila Luke, sila John Mark, sila Tychicus, si Carpus, at si Alexander. Masasabi natin na lahat sila is, kumbaga, mananampalataya. Sila yung mga believers. So, lahat sila is, sinasabing they appear to be alive. And sinasabi rin that all of them will appear in the judgment seat of Christ. Diba? They also have different kinds of way daw in receiving their rewards. Diba? So, ayun, pinag-usapan natin that week about yung sa Great White Throne Judgment and the Judgment Seat of Christ. And sinasabi nga natin doon nung nakaraan that there are two kinds of people in this world. Diba? Yun yung nabanggit natin kanina. Those who are alive and because they have trusted Christ as their Savior, di ba? They are alive dahil kumbaga nagtiwala or pinagkatiwala nila ang buhay nila kay Jesus Christ as kumbaga tinanggap nila si Jesus Christ as their Savior. And yung mga dead daw, yun yung mga kino-consider na
kumbaga, they did not trust yung si Jesus Christ as their Savior. So, ayun, tatandaan natin, unawain natin that everyone daw na nakakasalamuha natin is either dead or alive. And it's our responsibility daw, it's for us to either to help them to trust Christ or fight the good fight, run the race, and to keep the faith. Ayun po. So, ayun po, no? Yun po yung mga naging pag-aaral natin last week. So, paalala sa atin na let's all continue sa pagtulong sa ibang tao na makita nila at mamuhay sa katotohanan. Amen po. Ayun. Ayun po ang ating nakaraan. So, sige po, tayo po yung magpatuloy sa mensahe ngayong araw na ito. Muli, tayo po ay nasa part 66. Be strong in grace of God again. So, ayun. Ito po yung makikita natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 16 to 22. At ayun po, muli iniimbitahan ko po ang bawat isa na basahin natin ang salita ng Panginoon. Tayo po yung magsitayo. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. At po ang 2 Timothy chapter 4 verse 16 to 22. Sabi dito, the first time I was brought before the judge, no one came with me. Everyone abandoned me. May it not be counted against them. But the Lord stood with me and gave me strength so that I might preach the good news in its entirety for all the Gentiles to hear. And he rescued me from a certain death. Yes, and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into his heavenly kingdom. All glory to God forever and ever. Amen. And sa 19 sabi, give my greetings to Priscilla and Aquila and those living in the household of Onesiphorus. Erastus stayed at Corinth and I left Trophimus sick at Miletus. Do your best to get here before winter. Eubulus sends you greetings and so do Pudens, Linus, Claudia, and all the brothers and sisters. May the Lord be with your spirit and may His grace be with all of you. Amen po. So, ayun no. Sa Tagalog po no, ito lagi ko siyang gagawian ko to na kada magbabasa ako ng Bible, babasahin ko muna siya in English tapos tsaka ko siya babasahin ulit sa Tagalog na translation. Sabi rito sa Tagalog, sa ASND version, walang sumama sa akin sa unang paglilitis sa akin. Iniwan ako ng lahat, patawarin sana sila ng Diyos. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas para maipahayag ng husto ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Iniligtas niya ako sa tiyak na kamatayan. Ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Ikamusta mo ako kina Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onesiphorus. Si Erastus ay nanatili sa Corinto at si Trophimus na may iniwan ko sa Miletus dahil may sakit siya. Sikapin mong makarating dito bago magtaglamig. Kinukumusta ka ni na Eubulus, Pudens, Linus, Claudia at ng lahat ng mga kapatid nito. Sumainyo nawa ang Panginoon at ang pagpapala niya. Amen po. So, ayun po no. Ito po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. So, our story, kumbaga ang kwento natin is hindi kagaya unlike before, di ba, may mga related story tayo. Pero ngayon yung kwento natin is pag-uusapan natin yung kwento mismo ng verse natin. Di ba? Kumbaga ito yung kwento na pag-uusapan natin ngayon. So, ayun po no, muli sa part 66, tayo nasa Be Strong in Grace of God again. So, ayun no, pag pinag-uusapan natin or kumbaga naiisip natin ang word na grace, di ba? Kasi yan yung topic natin, di ba? Be strong in grace of God again. So kapag pinag-uusapan natin or naiisip daw natin ang word na grace, ano yung kumbaga pumapasok agad sa isip natin,
'Di ba? Hindi ito yung hindi siya yung si Grace na kakilala nyo, na kapitbahay nyo, 'di ba? Hindi po 'yan 'yon. So, ayun po. Sige po, sagutin po natin 'yan sa isip lang natin. Sige, so ayun, no. And bukod doon, sa buhay din natin, kumbaga, kung ano natin yung sarili natin, paano natin na-experience yung grasya ng ating Panginoon sa buhay natin. Ayun po. Ayun, kumbaga, ano lang niyan, hanging question sa inyong mga isipan. So, ayun, no. Before, kung matatandaan natin, kung natatandaan ninyo, natalakay natin sa isang part ng ating message before, yung part 49. Tinalakay na natin yan, yung Be Strong in Grace. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 2. Ano yan, yung title natin during that time, Be Strong in Grace din. So, kung babasahin natin yun, no, sabi, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Ayun. So, yan yung unang tagpo na pinag-usapan natin, yung about sa grace, yung sa Be Strong in Grace. Amen po. So, ngayon, sa pagpapatuloy natin, nire-remind tayo sa pag-aaral natin ngayon na to be strong in grace of God again. Yun. Kaya yun yung title natin na, di ba, nire-remind tayo na maging strong tayong muli sa grasya ng ating Panginoon muli. So, ayun, no? Lagi natin tatandaan, mga kapatid, na ayun, that the gospel message is ito yung good news of God's grace. Pag sinabing gospel, ito yung good news of God's grace. So, importante na we know what grace is daw, kumbaga to constantly seek to get, kumbaga, a better view kung ano yung grace, na kumbaga ano yung nagagawa ng grace sa buhay natin. Kailangan malinaw sa atin yan. Diba? Malinaw sa isip natin yan kung ano talaga yung grace. Amen po. So, ayun, no? Sabi rito, grace is an essential part of God's character. Diba? Grace is closely related to God's benevolence, love and mercy. Grace can be variously defined as God's favor toward the unworthy, or God's benevolence on the undeserving. Diba? In His grace, sabi, sa grace na yan, God is willing to forgive us and bless us abundantly. Diba? In spite of the fact daw that we don't deserve to be treated so well or dealt with so generously. Kumbaga, we don't deserve it, pero yun, binibigay sa atin ng Panginoon yan. Gaya nung makikita natin sa larawan na to, diba? Nakikita natin yan, di ba? Sabi diyan, we are all sinners because of God's grace. God is willing to forgive us because of Jesus Christ na namatay para sa mga kasalanan natin. Amen po. Yan yung grasya ng Panginoon na binibigay sa buhay natin. Di ba? Yung mga picture sa likod niya, tayo yan. Kumbaga, tayo na namuhay sa makamundo. Pero, di ba? Yung grasya ng Panginoon, tayo namuhay na makasalanan, pero yung grasya ng Panginoon, yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin through Jesus Christ na namatay, di ba, para sa ating mga kasalanan. Ayun po. So, ayun po, no? Sige po, as we continue, di ba, magpatuloy tayo sa mensahe ng ating Panginoon sa katotohanan na pag-uusapan natin. So, umpisahan natin yung kwento. Siyempre, sa unang verse, sa 2 Timothy chapter 4, verse 16. Sabi dito, the first time I was brought before the judge, no one came with me. Everyone abandoned me, may it not be counted against them. Diba? Kung matatanda natin yung kwento last week, diba? Binanggit na doon yung mga bilin ni Paul, kumbaga yung mga huling habili niya, yung mga last words niya, 'di ba? Natatandaan po ba natin, 'di ba, yung mga character na binanggit doon, 'di
di ba? Binanggit natin kanina, sila Timothy, hanggang doon kay Alexander, binanggit natin kanina. So, ano ba yung sinasabi sa kwento doon? Di ba, binili na niya si Timothy. Sabi doon, sabi niya, pagsikapan mo makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon. Yun ang sabi niya kay Timothy. Dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica. Iniwan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. So, si Crescens naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. Si Lucas lang ang nakasama niya, kaya isama mo rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Sabi niya ganun. So, si Tychicus naman ay pinapunta ko sa Efeso. Pagpunta mo rito, sabi niya, dalhin mo yung balabal ko na iniwan ko kay Carpas at Troas. Dalhin mo rin yung mga aklat ko, lalo na yung mga gawa sa balat ng hayop, sabi niya. So, napakasama ng ginawa sa akin ng panday na si Alexander. Sabi niya gano'n, ang Panginoon na ang bahalang magparusa sa kanya, ayon sa kanyang ginawa. So, mag-ingat ka rin sa kanya dahil sinasalungat niya ng husto ang mga pinangangaral natin. So, yun yung naging kwento. So, ayun, no? Tatandaan po ba natin yun, yung kwento last week sa napag-usapan natin? Sige po. As we continue, sabi rito, no, sa 2 Timothy 4:16, 'di ba? Sabi niya rito is walang sumama sa akin. 'Di ba? Wala daw sumama sa kanya sa unang paglilitis sa kanya. Iniwan ako ng lahat. Pero sabi pa rin niya, patawarin at sana sila ng Diyos. 'Di ba? Yung sabi niya dito, may it not be counted against them. 'Di ba? Kumbaga, sabi is how does Paul daw respond to the fact that no one supported him at his trial in Rome? Kumbaga, anong naging tugon niya, anong naging reaction niya? 'Di ba? Kung i-compare natin tayo sa buhay natin. 'Di ba po? Kung mangyayari sa atin 'to. Kung ilalagay natin yung sarili natin sa sitwasyon ni Paul, anong magiging tugon natin? 'Di ba? Yung tipong lahat ng kaibigan natin minsan yan, di ba, mga kamag-anak pa nga natin, mahal natin sa buhay, na kumbaga sila yung mga ina-expect natin na sasama or makakatulong natin sa mga mabibigat na sitwasyon, di ba? Pero ano nangyayari? Natatabla pa tayo. Di ba? May kasabihan pa nga malalaman mo, kumbaga, yung tunay na kaibigan mo or yung tunay na nasa iyo kapag nagkakagipitan na, di ba? Tama po ba 'yon? Ayun po. So, ayun po, no? Sa pagkakataon na to, paano napapakita dito yung grace na pinag-uusapan natin? Paano natin na-encounter yung grace dito? And sa ganitong pagkakataon daw, paano tayo yung mga ganitong pagkakataon, paano tayo ma-encourage nito or ma-challenge kapag tayo nagawa ng mali? Kumbaga, ganun yung sinasabi dito. So, nakita natin, no, kung paano tumugon si Paul sa sitwasyon na to. Amen po. So, nakita natin yung tugon niya doon sa bandang huli, di ba? Sumagot si Paul na, di ba, sa pagkakataon na wala ngang sumuporta sa kanya, di ba, na walang sumama sa kanya. Kumbaga, wala siya nakatulong, di ba? Walang sumama sa kanya. So, sinabi niya sa Panginoon na, kumbaga, patawarin mo sila. Kumbaga, sabi niya doon, Lord, do not count this against them. Kumbaga, mo sila, kumbaga, patawarin mo sila. 'Di ba? Dito pinapakita sa na to, no, sa tagpong to, kumbaga, yung grace, 'di ba, na pinag-uusapan natin. Kasi si Paul, kumbaga, in-extend niya yung grace sa ibang tao. Kumbaga, yung mga tao na banggit niya, in-extend niya yung grace doon na, kumbaga, hindi nila deserve, 'di ba? Kagaya kung natatandaan niyo yung sa kwento ni Stephen, 'di ba? Ganun din yung nabanggit niya, 'di ba, na kumbaga, sabi rin niya, don't count this against them, 'di ba? Natatandaan niyo nung si Stephen is pinagbabato hanggang mamatay, 'di ba? So, pinapaalala lang sa atin dito na, kumbaga, i-extend natin yung grasya ng Lord towards others. Na kumbaga, iniwan tayo or tinabla tayo, maliman yung, kumbaga, nagagawa nila sa atin. Kumbaga, extend natin yung grace. 'Di ba? Patawarin natin sila or kumbaga, unawain natin yung sitwasyon nila.
'Di ba? Yung ganitong pagkakataon is, 'di ba, familiar sa atin 'to, yung mga kumbaga nangyayari 'to. 'Di ba? Masasabi natin na madalas nangyayari tong mga ganitong tagpo. So, wag na po tayong lumayo, 'di ba? Yung pinaka best example dito na ginawa is yung ginawa ng Panginoon, 'di ba? Natatandaan niyo yung picture kanina, 'di ba? Yung grace ng Panginoon through Jesus Christ para bayaran yung kasalanan natin, 'di ba? So, ayun, no. Pinapaalala tayo na extend natin yung grasya na to sa kapwa natin, 'di ba? Maging compassionate tayo sa kapwa natin. Ayun po. So, kung titingnan din po natin, no, yung sinasabi dito sa Acts 7:60, 'di ba? Ito yung kay Stephen na nababanggit natin kanina. Sabi dito, sa Acts 7:60, he fell to his knees shouting, "Lord, don't charge them with this sin." And then with that, he died, 'di ba? Hanggang sa namatay na siya. Sabi niya, Panginoon, wag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito na ginawa nila. 'Di ba? Kumbaga pinapatay ka na nila, 'di ba? You're extending the grace na kumbaga patawarin mo na sila kung ano man yung ginagawa nila na to. Amen po. So, ganun din, no, yung kung natatandaan natin yung nasa Luke 23:34, sabi ng Panginoong Hesus doon, 'di ba? Father, forgive them for they don't know what they are doing. 'Di ba? Sinabi ng ating Panginoong Hesus yun na kumbaga patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman yung ginagawa nila. 'Di ba? Hanggang sa yun yung sinabi ng Panginoon, 'di ba? Kumbaga pareho yun. Pareho nung kay Stephen din yung pinapakita dito yung grace. Amen po. So sa grace na to na pinag-uusapan natin dito, no, sabi rito sa paano natin ma-extend yung grace na yun, di ba? Basahin natin itong Ephesians 4:32. Sabi, instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ayun po, no. Sinasabi sa atin dito na kumbaga para ma-share natin yung grace na yun, ma-extend natin yun, di ba? Pinapaalalahanan tayo dito na kumbaga maging mapagpatawad tayo, di ba? Kumbaga maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, di ba? Yung compassion sa isa't isa. At sabi magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. 'Di ba? Yun ang inaano sa atin na extend natin lagi yung grasya ng Lord sa kapwa natin. Gaya ngayon yung sinasabi sa verse na 'yan. 'Di ba? And natatandaan ko nga part na rin nun is yung pagpapatawad, 'di ba? Yun yung sabi, forgiving one another. So, ayun, natatandaan ko nga yung kumbaga isang nagpag-aaral namin dati, nabanggit na isang pastor ito na narinig na ng ibang kapatid to. Lagi ko itong nasi-share lalo na pagdating sa forgiveness or pagpapatawad. Sabi dito is sabi doon nung sa pag-aaral namin, sabi ng pastor is kapag daw may iba yung kapwa natin kumbaga may nagawa sa atin na mabigat, kumbaga nasaktan tayo na sobrang sakit, sobrang bigat na nagawa sa atin ng kapwa natin. Sabi niya doon is kung yung kapwa daw ba natin na nakagawa sa atin ng mali or masama is kumbaga, di ba, pag nagawa tayo ng masama is nasasaktan tayo. Di ba? Kung isipin daw ba natin yun, kumbaga nabigay sa atin or naranasan natin sakit dito is mas masakit pa daw ba sa naranasan ng Panginoong Hesus bago siya pinako sa krus. Di ba? Kumbaga nagigets niyo yun, sabi alam naman natin yung kwento, di ba, na kumbaga si Jesus Christ talagang pinahirapan siya, sinaktan, tinadyakan, dinuraan, 'di ba? Yung sakit na naranasan ng Panginoong Hesus. 'Di ba? Sinasabi lang na, 'di ba, kung isipin mo, yung nagawa sa ng kapwa mo, 'di ba? Kumbaga, i-analyze mo, kung isipin mo, mas mabigat daw ba yung nagawa ng kapwa mo kaysa sa nagawa kumbaga yung naranasan mo, mas mabigat pa ba or mas masakit pa ba 'yon sa kumbaga sa nangyari sa Panginoong Hesus? 'Di ba? Para hindi mo siya mapatawad, 'di ba? Ayun po. So, ayun po. Lagi ko lang naalala yung kwento na 'yon kapag pinag-uusapan yung forgiveness, na kung saan isipin natin, mas masakit pa ba yung nagawa niya sa akin kaysa sa dinanas ng Panginoong Hesus para hindi ko siya mapatawad. And ayun po.
by the way, next year magkakaroon po tayo muli ng maisingit ko lang po, magkakaroon po tayo uli ng pag-aaral sa Fat Tuesday patungkol sa 70/7. Maganda po siyang pag-aaral, and I invite and I encourage everyone join us sa mga pag-aaral na ito, at I assure you na marami po tayong matututunan, at maraming i-reveal ang Lord sa buhay natin dito sa pag-aaral na ito. Kaya kita-kits po tayo. Amen po. So ayun po, continue po tayo. So ayun, no. Tuloy po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 17 to 18. So sabi dito, but the Lord stood with me and gave me strength so that I might preach the good news in its entirety for all the Gentiles to hear. And he rescued me from certain death. Yes, and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into his heavenly kingdom. All glory to God forever and ever. Amen. Ayun po. So, ayun, no. Makita natin dito, no, na kumbaga kasama, di ba, yung bilang mentor niya na si Timothy, na mentor niya na nasa kulungan. Ayun niya. And yung during that time is yung simbahan is merong kaguluhan. And masasabi natin na si Timothy during that time is nakakaramdam din ng takot. Pero makikita natin na si Paul, he continuously encouraged si Timothy na kumbaga pinapaalalahanan niya si Timothy na si Lord nandyan. The Lord would stand by you. Sabi niya, di ba? Kagaya ng ginawa sa akin. Kumbaga pinapaalalahanan niya lagi si Timothy na gaya ng ginawa ng Panginoon na ginabayan niya ako, 'di ba? Lagi siyang nandiyan, 'di ba? Gayon din siya sa iyo, 'di ba? Yun yung pinapaalala niya lagi kay Timothy. And yun nga yung ginawa ng Panginoon, 'di ba? Binigyan siya ng during that time binigyan siya ng courage, 'di ba? Na magpatuloy na i-preach at ituro yung gospel. And ganoon naman, kumbaga ang Panginoon, he always gives us the strength, 'di ba, na magawa natin yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin, 'di ba? Ayun, no. And minsan yung strength daw na yun is minsan is sinasabing hindi daw evident, or kumbaga hindi natin to kumbaga may apply kumbaga kung until na kumbaga mag-step out tayo in faith at tayo mag-umpisa na gawin yung task na pinapagawa sa atin. Kailangan natin mag-step out, 'di ba, sa faith natin at umpisahan yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. At doon natin makikita, 'di ba, kapag nag-obey na tayo, sinunod na natin, 'di ba, na yung provision ng Lord, 'di ba, sa mga kailangan natin para ma-fulfill yung task na yon. Amen po. So, ayun, no. Dito sinasabi lang ni Paul, kumbaga inaano lang niya dito na yung paniniwala niya na kumbaga alam niya na after this yung kumbaga eternal life after death na kumbaga pagtapos nito is maano niya na yung eternal life. Kumbaga he is confident enough na, and alam ni Paul na malapit na matapos, 'di ba? And ready na siya, 'di ba, sa katapusan. Na kumbaga kung mamatay man na siya, ready na siya, 'di ba? So sasabi lang dito na si Paul is confident na kumbaga he is confident na in God's power kahit na kumbaga humarap na siya sa kamatayan. So ayun, anyone daw facing a life and death struggle, 'di ba? Alam natin he can be comforted knowing that God will bring each believer safely, 'di ba, through that to his heavenly kingdom. Na kumbaga ano natin yung life and death struggle na yan, 'di ba? We are comforted kapag alam natin, 'di ba, na nasa Panginoon tayo. Amen po. Na kumbaga confident tayo for eternity gaya ni Paul dito. So ayun po, no. So ano daw yung kumbaga
ano naging tugon ni Paul, 'di ba? During sa mga dinadanas niya na to, 'di ba? Diba? Ang naging ano niya rito is kung makikita natin, sabi niya, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. 'Di ba? Kahit iniwan siya ng mga kasama niya, alam niya, 'di ba, na kumbaga nandiyan ang Panginoon. 'Di ba? Yan yung process na hinarap niya, kumbaga yung sa mga tagpong yon na nangyayari. Yun ang naging response niya. 'Di ba? Sabi niya, alam niya sa sarili niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. 'Di ba? Kahit iwan ako ng lahat na yan, 'di ba? Yung mga kasama ko mawala yan. 'Di ba? Kasama ko ang Panginoon, 'di ba? Sabi pa nga niya, binigyan niya ako ng lakas para may pahayag ng gusto ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. 'Di ba? Yun yung sabi niya sa verse na yan. So, alam niya na kasama niya ang Panginoon sa laban niya na yun. So, sabi nga niya, ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. 'Di ba? Sabi niya, purihin ang Panginoon Diyos magpakailanman. 'Di ba? Kung babasahin natin yung verse ng Acts chapter 9 verse 15, sabi niya, but the Lord said, go for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings as well as to the people of Israel, and I will show him how much he must suffer for my name's sake. 'Di ba? Alam niya, 'di ba, na kumbaga sabi nga rito, pinili siya ng Panginoon para maglingkod sa kanya. 'Di ba? Para maglingkod sa Panginoon, para mapakilala niya ako sa mga, kumbaga, yung pagpunta niya doon sa para mapakilala niya ako sa mga Hudyo, 'di ba, na at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita, 'di ba? Yan yung sinasabi niya diyan. So, dito rin sa Acts 23 verse 11, sabi niya, that night the Lord appeared to Paul and said, be encouraged, Paul, just as you have been a witness to me here in Jerusalem, you must preach the good news in Rome as well. 'Di ba? Nakikita natin, no, yung sabi sa kanya ng Panginoon, 'di ba? Malinaw na malinaw, 'di ba? Malinaw ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon, 'di ba? Kumbaga, makikita natin na patuloy na yung paggabay at paglilid sa kanya ng Panginoon para magawa yung task na pinagawa sa kanya. And alam naman natin sa lahat, kayang gawin ng Panginoon yan. He is sovereign God, 'di ba? Sabi nga sa Job 42 verse 2, I know that you can do anything and no one can stop you. 'Di ba? Walang makakapigil. Pag ang Panginoon, yun lagi kong sinasabi rin na kapag niloob ng Panginoon yan, kapag ang Panginoon ang kumilos, wala tayong magagawa. 'Di ba? Ang Panginoon is sovereign, siya ay in control. Ayun po. So, sa part na to, no, makikita natin yung grace ng Lord, 'di ba? Sabi dito sa 1 Corinthians 15:10, but whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me, and not without results, for I have worked harder than any of the other apostles. Yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Amen po. Diba? Yan, kumbaga sabi, dahil sa awa ng Diyos sa kanya, sa grasya ng Panginoon sa kanya, kaya siya naging apostol. Diba? Kumbaga, hindi na sayang yung biyayang pinagkalob sa kanya dahil, diba, nakita natin yung pagpapagal niya, 'di ba, na kung compare sa mga ibang apostol, 'di ba? 'Di ba, sa pamamagitan nito nakita natin na, 'di ba, dahil sa grasya ng Panginoon, 'di ba, sa paggabay ng Panginoon sa kanya, nagawa niya lahat ng 'yon. So, how does this encourage us daw to fulfill our purpose of taking the gospel to those He has called us to? Amen po. So, sa tanong na to, no, gaya nga ni Paul, 'di ba? Ang Panginoon, kumbaga, pinalakas niya at niligtas niya si Paul, no, kumbaga, para mapagtagumpayan niya yung mga pinagdaanan ni Paul doon, dahil kumbaga, para 'di ba, yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon para kumbaga ma-present niya na maayos yung gospel sa mga Gentiles doon sa Rome, 'di ba? So, yun yung God's promise purpose sa kanya, 'di ba? So, kaya nga nung sa 'di ba, Matthew 28:19 to 20, 'di ba, yung natin yung
ano sa atin, yung Great Commission. Anong sabi doon sa verse 20? 'Di ba? And be sure of this, sabi, I am with you always, even to the end of the age. 'Di ba? Kasama niyo ako. Kasama natin ang Panginoon. Basta may pinapagawa sa atin ng Panginoon, kasama natin siya. 'Di ba? Tatandaan natin lagi 'yan. Makikita natin yung grace ng Panginoon dito because it was God's grace, 'di ba? Yung desire and power to do God's will. Kumbaga ito yung nagpapalakas, 'di ba? Nagpalakas sa kanya, kumbaga doon sa point na maibahagi niya yung gospel doon, 'di ba? Sinamahan siya ng Panginoon, 'di ba? Amen po. So ayun po, no? Tatandaan natin, sa basta may papagawa sa atin ng Panginoon, kasama natin siya, 'di ba? Yung grasya ng Panginoon is kasama natin, 'di ba? Kung may pinapagawa sa atin ng Panginoon, ano tayo, sunod tayo kasi sigurado kung ano man ang mga magiging pangangailangan natin ay i-provide ng Panginoon yan. Kasi ang Panginoon na nagpapagawa sa atin nun. Kumbaga ang Panginoon na nag-uutos sa atin. Amen po. So, ayun po, no? Tayo po yung magpatuloy dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 19 to 22. Ayun, medyo malapit-lapit na tayong matapos. So, kumbaga dito sa last part na to, kumbaga dito na tinapos ni Paul yung final chapter ng kanyang libro and yung buhay niya, 'di ba? Kumbaga tinapos niya by giving the greetings sa mga taong malalapit sa kanya, 'di ba? So makita na, alam naman natin na si Paul, 'di ba, nung tinawag siya ng Panginoon, in-spend niya na yung buong buhay niya halos, 'di ba, sa pagta-travel, sa pag-share ng gospel, 'di ba? And masabi natin na nag-develop siya ng mga close and lasting friendship sa mga nakakasalamuha niya, 'di ba? Sabi nga sa buhay ba natin, 'di ba? Parang ang bilis ng mga pangyayari sa buhay natin, 'di ba? And sa buhay natin, gaya ni Paul, 'di ba? May mga na-encounter ba tayo na kumbaga natatouch natin yung buhay, kumbaga sa experience ni Paul, 'di ba? Na-experience ba natin yung ganun na may mga natatouch tayong buhay, 'di ba? And kung isipin natin sa buhay natin, meron ba tayong kumbaga someone na kagaya ni Paul, 'di ba, kasi sabi dito sa 2 Timothy 4:19, 'di ba, na give my greetings to Priscilla and Aquila and those living in the household of Onesiphorus. Erastus stayed at Corinth, and I left Trophimus sick at Miletus. Do your best to get here before winter. Eubulus sends you greetings, and so do Pudens, Linus, Claudia, and all the brothers and sisters. Diba? Lahat yan, mga kumbaga nahagip ng buhay ni Paul. So, ayun, no? Kung iano natin yung sarili natin, sa buhay ba natin meron tayong kagaya ng ni Paul, na kumbaga meron ba tayong mentor or teacher na kung saan nagpo-provide ng leadership, accountability, and encouragement sa buhay natin, di ba po? And meron din ba tayo sa buhay natin ng kagaya nila Priscilla or Aquila, di ba, na kung saan yung masasabi natin na co-worker or kasama natin, na kaibigan natin na handang manalangin kasama natin in times of stress, 'di ba, in times sa may mga pagdadaanan tayo, na nandiyan din para mahalin tayo, suportahan tayo, 'di ba? Meron ba tayong Priscilla or Aquila na ano natin sa buhay natin? Or meron ba tayo sa buhay natin na someone na kagaya ni Timothy, 'di ba, na kumbaga siya yung meron ba tayong Timothy na kumbaga younger leader na kung saan tinutulungan natin, na ina-encourage natin at dinidisciple natin, 'di ba? So gaya doon ni Paul, we should take time, 'di ba, na kumbaga gugulin yung buhay natin sa iba through close personal relationship kagaya nito, 'di ba? Magkaroon tayo sa buhay natin ng mga kagaya nila, 'di ba, na
alam natin na si Priscilla and Aquila, ito yung mga fellow Christian leaders na kung saan namuhay kasama ni Paul, 'di ba? Dun sa Acts chapter 18. And yung mga taong to yan sina Onesiphorus na kumbaga binisita and encourage ni Paul sa kulungan, 'di ba? Si Erastus na kung saan isa sa mga trusted companion ni Paul. And ganyan din si Trophimus, 'di ba? At 'di ba, hanggang sa sa pagkakataon na 'di ba na magwakas na yung buhay ni Paul, 'di ba? Masabi natin na kumbaga he could look back and know he had been faithful to God's call. 'Di ba? Sa kwento niya makikita natin na kung babalikan, ire-recall natin yung buhay niya. Naging faithful siya sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. 'Di ba? And sabi, the time had come to pass the torch to the next generation. 'Di ba? Kung natatandaan niyo yung preaching pa natin dati, 'di ba? Pass the baton, 'di ba? Papasa natin sa next generation. Kumbaga, we prepare leaders na kumbaga to take his place, 'di ba? Kumbaga para magpatuloy, 'di ba, yung gawain na nasimulan gaya ni Paul, 'di ba? Kumbaga meron siyang tao na hahalili sa kanya na mag-continue ng mga life-changing messages about sa gospel, 'di ba? About Jesus Christ. So, masasabi natin na si Timothy, siya yung living legacy ni Paul. Kumbaga siya yung product ni Paul sa kanyang faithful teaching, sa discipleship. At ito siya yung kumbaga isang kumbaga napakamagandang example niya, si Timothy. So, dahil sa work ni Paul sa mga maraming believer including Timothy, 'di ba? Yung mundo kumbaga dahil sa kanya is na nagkaroon ng mga believers today na kung saan pinagpapatuloy yung ganong trabaho, kung ganong work, kumbaga yung pag-share ng gospel. So sa buhay natin, anong legacy daw ba ang iiwan natin kung sakaling tayo, 'di ba? Kumbaga sino sa buhay natin yung tinitrain natin na kumbaga magdadala nung naumpisahan natin, magtutuloy, 'di ba? Tatandaan natin that we have the awesome responsibility na gawin, 'di ba? Na to do all we can para to keep God's good news alive para sa mga susunod na generation, 'di ba? Para maipasa natin, 'di ba? Kumbaga kasama na sa ano natin 'yan. Kumbaga responsibility natin 'yan na maipasa to sa mga next generation, 'di ba? Makikita natin si Paul, minention niya yung mga taong to, 'di ba? At kumbaga nagbigay siya ng emphasis kay Timothy dito 'di ba? Kumbaga yung grace nakikita natin dito. Kumbaga makikita natin dito yung grasya ng Lord sa mga taong nakasama or na-mention ni Paul. 'Di ba? Kasi nga God had given these people to Paul bilang co-laborers sa gospel ministry. 'Di ba? Alam naman natin na si Paul hindi niya to magagawa mag-isa. So si Paul binigay niya sa iba or he gave others the compliment, kumbaga yung mga gift na to, kumbaga para maipasa yung gospel. Kumbaga nag-train siya, nagturo siya, 'di ba, na nagkaroon siya ng mga katuwang para maipagpatuloy yung pinapagawa ng Panginoon. So gaya din natin, huwag na tayo lumayo, gaya natin dito sa PH, 'di ba? Meron din tayong Paul, 'di ba? Kumbaga nandiyan si Paz, 'di ba? May binigay din si Lord kay Paz na katulong or katuwang sa ministry, 'di ba? And habang nandito tayo, continuous tayong kumbaga na-train, kumbaga kaya mayroon tayong life group, 'di ba? Kumbaga unti-unti, 'di ba, natuturuan tayo para maipasa rin natin yung kumbaga yung baton, maipasa rin natin kasi alam naman natin, 'di ba, lahat tayo is
hindi naman tayo permanente dyan hindi tayo permanente sa Saudi, di ba? And marami na rin mga kapatid yung umalis ng Saudi na kumbaga mga kasama natin sa ministry na nag-alisan na rin. Isa na rin kami na nawala na rin sa Saudi, di ba? So, kailangan din ipas ng mga kagaya nila Timothy, nila Priscilla, nila Aquila na kumbaga mga katuwang. Ayan, nandiyan sila Kuya Richard, sila Temat, sila Kuya Jeff, sila Ate Josan, sila mag-asawa, sila Edmond, lahat, sila Teresa, sila Timeros. Yan, sila yung kumbaga yung mga pinagpapasahan ng mga magandang balita na kung saan tayo rin, kumbaga tayong pinagpasahan, ipapasa rin natin sa iba yung kumbaga yung pinapagawa ng Panginoon na kumbaga i-share yung gospel, 'di ba? And yun, darating hindi natin masasabi, darating din yung panahon na maaring aalis na rin si Pa sa Saudi. So yung magkakaroon ng Timothy diyan sa PH na kung saan magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Magkakaroon ng Timothy diyan. Hindi natin alam, malay natin, 'di ba? Si Kuya Lionel lang maging susunod na Timothy or si Kuya Richard, si Kuya Jeff, 'di ba? So, ano lang, kumbaga, lagi natin tatandaan na pag may pinapagawa ang Lord sa atin, 'di ba? Mag-obey tayo, 'di ba? Pag-pray natin, gaya nga ng pag-aaral natin ngayon, by the grace of God, pag may pinagagawa ang Lord, nandyan siya to strengthen us and to help us. And then, of course, to equip us, di ba? And kailangan lang natin mag-obey sa mga pinapagawa niya sa atin. And when we pray, di ba? Pag-pray natin, kumbaga, sa bawat pinapagawa sa atin ng Panginoon, bigyan tayo ng humble at obedient heart ng Panginoon. Kumbaga, bigyan tayo ng servant heart to follow and obey Him. Wag tayong, kumbaga, maging hesitant or wag tayong tumanggi kasi kumbaga ang Lord ang ang Lord ang nagpapagawa sa atin yan. Hindi tayo pababayaan yan. Hindi tayo, kumbaga kasama natin ang Lord. Kaya ni Paul, kasama niya ang Lord, 'di ba, sa pinapagawa sa kanya. So, ayun. Lagi natin tatandaan po 'yun. Amen po. So, ayun po. 'Yun po ang mensahe ng natin ngayong araw na ito. So, magkakaroon po tayo ng discussion questions. So, ang first question po sabi, when you think of the word grace, what comes to your mind? How have you experienced God's grace daw? And number 2, have you experienced a difficult situation or trials in your life wherein your friends or loved ones left you alone in the trials? How did you respond to them and why? And yung last, who in your sphere of influence needs to hear about grace? And take the opportunity daw this week to tell them about God's grace in Christ Jesus. Amen po. So, ayun po. Salamat po at purihin ang Panginoon. Glory to God po. At sige po, tayo po manalangin. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, salamat pong muli, Lord God, sa salita mo, Lord God, na aming napag-aralan. Lord God, dalangin niya po namin na patuloy sa araw-araw, Lord God, ay samahan mo kami at gabayan na may pamuhay namin, Lord God, ang mga salita mo, Lord God, na aming napapakinggan. Lord, patuloy sa laban namin sa buhay na kami magpatuloy, Lord God, at Lord, bigay mo lagi sa amin yung confidence, Lord God, confidence in Christ, Lord God, na in everything and in every situation, in every circumstances, ikaw ay kasama namin, Lord God. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan anuman ng sitwasyon, Lord God. Lord, tulungan mo kami na ma-share namin sa kapwa namin, Lord God, ang bawat salitang ito, Lord God. At tulungan mo kami, Lord God, na magpatuloy at magkaroon kami, Lord God, sa buhay namin ng kung kagaya ni Paul, na magkaroon kami ng mga kaibigan na mapagpapasahan ng salita mo. Nung sa gayon, Lord God, ay sila rin, Lord God, sa mapagpapasahan namin ay maipasa rin ito sa kanilang makakasalamuha, Lord God, sa ibang tao, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na continue to guide and lead us every day sa buhay namin, sa lakad namin,
Lord Dad, papalapit sa iyo, Lord Dad, sa buhay namin, Lord Dad. Lord, alam namin, Lord Dad, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Lord Dad. At patuloy, Lord Dad, ang grasya mo, Lord Dad, ay patuloy naming nararanasan, Lord Dad. Lord, muli, Lord Dad, maraming salamat po sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pagdakila in Jesus' name. Amen and amen. Ayun po, God bless po. Maraming salamat po mga kapatid.